Liquid. Hindi lang, kasi si Carl TC din ng MLC Championship. Isa na lang to sa mga inaantay para maiselyo at mailatag na yung pagiging GOAT dito at maging bagong muka ng MLBB. Hindi na si Mia ang magiging... joke lang. Si Carl na yung Si nasa Carl, up ng si- pero bukas. Di, magiging muka ng MLBB. Tama naman. Pero kung pwede, gagawin ba ni Munton yun eh? Pwede Oo. rin naman, di ba? Isipin mo, naka-Lancelot skin ka na. Tapos ikaw pa yung Ikaw pa yung muka, ikaw pa yung yung logo ng application, pre. Ikaw yung logo ng application. Ikaw na lahat, Carl. At naiintindihan ko kung bakit tinatuguri ang GOAT siya ngayon. Because of the previous achievements back, two-time M Series. M2, M4. Oh, World Champion. So ito na lang talaga yung kailangan kumpletuhin ni Carlito. And for the rest of the Team Liquid Philippines, lahat kasi ng members nila, MVP din yan eh. Oo nga pala, no. Ito yung, isipin mo yun ha. Pinaka-recent si Sanji ng S15. Yeah, yun nga yung nakakatuwa. Nakwento mo sa akin nung nakaraan, no, parang medyo nahihirapan kayo maglagay ng accolades dito kay Sanji. Kay Sanji, oo. Kasi 10 beats yung parang lahat kasi may na mga napatunayan. For example, si JP, MDL and MPL MVP. Oo. Di ba si Ohib, MVP din ng M-Series. Oh, my tongue! Okay. Tingnan natin kung sino maging MVP sa unang clash dahil nagpasukan na ang dalawang koponan. Unang mawawala ay si Kyrie sa kamay ni Sanford. That's a win for Team Liquid Philippines habang hinahawakan pa rin naman nila yung turtle. Onyx ID, walang makuha ang trade. Men, grabe sigawan dyan sa Amazon Esports Arena. Talagang dumagundong right after mamatay ni Kyrie doon sa unang attempt sa turtle. Isipin mo sila din yung mga sumisigaw kanina. Oo. Sila ulit yung mga sumisigaw ngayon dahil sa mga ginagawa ni Sanford at napasigaw na naman sila ulit. Hindi napapagod ang sumusuporta sa mga teams ng Pinas. Alam mo, parang tama nga yung sinasabi nila Umi dito tsaka nila Chantel. Ikaw, yung sinasabi mo rin na mas nakakapagod pang ang magbigay ng suporta at mag-cheer. All out na buhos dito sa Team Liquid. Again, nabanggit ko kanina, ito na ang mga natitirang pag-asa ng kanilang mga rehiyon na mayagpag na ang Malaysia at nag-aantay sa Grand Finals. Ang katanungan na dyan, Pinas ba o Indo? Diba, ito pa naman yung rival, pre. Pinas tsaka Indo eh. Kumbaga parang Grand Finals bout na rin to ng Team Liquid Philippines and Onyx ID. Sa mga hindi naman nakasubaybay ng group stage, nagtapat na ang dalawang koponan na ito sa isang best of 3 series kung saan na-reverse sweep ng Team Liquid Philippines ang Onyx Indonesia after a great start from the Sky Kings. Pero Savero not looking good dahil biglang nabigwas ni Oheb and ni Carl TC. Grabe, no, nakakakilabot yung pag naririnig mo yung mga sigawan na nanggagaling sa suporta ng mga Pilipino na nandyan ngayon sa Amazon Esports Arena sa Riyadh, Saudi Arabia. At ikaw ngayon, for sure, ay nag-aabang din na nanonood ngayon. Ikaw na nanonood ngayon sa iyong bahayan. At sa lahat ng mga Pilipinong nanonood ngayon, ibigay natin ang buong suporta. Wait lang, si Sanji may ipit din ata, Nakapag-Crimson Beacon pa rin pero papalibutan ni Sans at Kyrie. So that's a trade for Onyx ID. Sanji ang mawawala. Hindi naman niya pinop yung kanyang Purify. So meron pa rin resource itong si Sanji. Okay, Sanford and Lutpi naghaharapan. Sabi ni Sanford dito, balita ako, napakamamaw mo dan gumamit ng CC eh. Pakitangit ang Arlot. Napanood ko yun at nakita ko, yan yung final slash! Nasungkit na naman ni Sanford. Itong si Severo sabay flicker out pero mahabol din boy. Nandun yung pagsipa. JP to the rescue. AOG maliligtas ba? Wow! Maliligtas! Iba ka talaga dati JP! Napakatapang mo talaga ngayon. Okay lang na ikaw yung mabigyan. Wag lang si Sanford. Wag lang si 4D. Oh my gosh! Eto na. Alam mo, Daddy knows best kasi. Oo And yun na nga ang ginawa dito ni JP. At least sinakripisyo niya yung kanyang sarili para hindi nga naman mapatay at mawala ang magandang momentum na hawak ni 4D. Pero ang masamang balita ay si Lutpi ang nakakuha ng kill na yon. Pero habang nangyayari mga bagay na yon, trabaho lamang ang ginagawa ni Carlito. 1-0-2 na KDA. 100% team fight participation. And ngayon, inaantay pa rin natin kung ano ang mga sunod na kaganapan. Mahaba pa naman yung tatakbuhin nito. 94 seconds para sa malaking objektiba na matitira. Kasi tag-isa nga naman na nakuhang turtle dito ang Onyx ID at Liquid. Nakakatakot din for Team Liquid Philippines if ever umabot tayo sa late game because they're looking at double marksman na lineup for Onyx ID. The Kimi and the Granger na pwedeng mararamdaman mo talagang sakit in terms of late game later on. So Team Liquid Philippines, kumbaga kinakailangan din nilang i-up yung pace. Ilabas ulit yung Liquid Stampede. Make things faster
convert those clashes into objectives katulad ng pagkuha ni Oheb ng turret dito sa taas kapalit naman ng Torre ni Lutpi sa baba. Okay, may cross-map trade din na nagawa dito ang Onyx ID. Alam mo, mainit yung dalawang team na to eh. Bakit? Hindi lang dahil sa galing nila maglaro, pati sa mga sagutan eh. Kung maalala natin sa isang interview na banggit ni Sanford na sabi niya, may Be message ready. to Kyrie. Oo. Be ready to lose. Be ready to lose in Filipino, maghanda Maghanda kang ka. matalo. Ayan na. O, tas sabi naman ni Kyrie, Ano? teka lang, sabi mo na ng Team Liquid Philippines, iko-control namin yung mid lane. Sabi naman ni Kyrie, Carl TC, you're number 1 now, but when I beat you, I'm number 1. Wow. Diba? Ayan na. Tama naman, kasi pag natala mo yung number 1 ka na. Tama. Eh pag natala mo yung number 2, pangailangan na. Eh di number 2 ka na. Ang galing. Tapos yung number 2 magiging number 3. Tama. O, di ba? Ang galing, no? Akala ko madadali kita dun eh. Akala ko Eme lang, may mat pala, pero ayun si JP ngayon, ha? Oh, medyo makunachi. Shadow kill. Pumasok dito si Carl TC, nakapag-shadow kill, pero naka-out pa rin si Severo. Makaka-recall pala yun. This could be a counter go for Onyx Indonesia. Kiboy, wala na siyang sipa ngayon. So, unting aatras ang Onyx ID to defend the mid lane turret. Pumasok na si Sanford, nandun yung stun, nag-pop ng Vengeance. Etong si Lutpi, aatras ang Team Liquid Philippines. Grabe, si Sanji, ayan na. Mini metal detector na si Kuya Kyrie dito, ha? Ayan, si Sanford, umaabante. Ano? Oo. Sabi ni Sanford dito, oy, maghanda ka na para matalo. Ayan na, yung taunt mula kay Daddy JP. Pero lalayo na mula ang Onyx Indonesia. Hawakan ni Carlito yung ikatlo at huling pagong ng laban. Oheb, Okay, inalibag Zaman Force. pumasok sa Zaman Force! Bigla na Sanford, di ba nga tapos dito? May traction pulse sa ginawa, may AOG din naman. Makukuha ni Carlito yung turtle at maiisahan din nila si Kiboy. Napakatapang ngayon ni Oheb. Oo, marami kasing nagsasabi. Sabi, nakachamba lang daw ang Team Liquid. Tinamaan lang ng Spear of Destruction ni Oheb yun. Kaya sila nanalo. Ito na, pinapakita na ng Team Liquid. Anong chamba-chamba? Walang chamba sa larong ito. Oo. Sabihin natin na may konting swerte, pero lahat yan skills. Tama. Tsaka hindi pa ba kayo nasanay? Lahat nga ng mga pro player, pag tinatanong mo paano sila nanalo, chamba lang eh. Oo. Lahat ng panalo, chamba men. Men, the chamba mentality is in. Oh, wait lang. Sige, boy. Sisipatan! Kiboy nasipa si Sanford pero mukha naman makakatakas pa rin. Sinusukap niya yung damage. Nakapag final slash pa nga sa tatlo. Pumasok na si Oheb. Hindi pa kinakasay Zaman for shocking pulse there. Ay! JP nakapag-revitalize kaya naman napapaikot pa ng TLPH ang laban. Carl Daisy pumasok na! Doon sa likod. Nakapag-uwigi shadow kill. Tatlo na wala. Do you wanna make it for Kiboy? Saan ka pupunta, boy? Takbo! Triple for Oheb! Takbo sa pero, habulin ka ni Sanji. Pero umuo kayo. Ayan na yung mga machong horse. Ayan na. Nailalapag ng Paboritong machong TV horse. ko yan eh. Ladies and gentlemen, anong chamba-chamba? Wala nang chamba-chamba para dito sa kay Cartesi at sa buong kupunan ng Team Liquid. Ngayon, bandang ibaba naman ata magiging target. Let's take a look at the instant replay brought to us by STC. Ayun o, ang ganda ng final slash pre. Tsaka ang kunat ni Sanford, isipin mo na bulol na ako, hindi pa rin siya napipitas. Hindi pa. Ganun katagal. Nagstay doon si Sanford. Oo, napitas siya, pero kapalit ilan? 4. Ah. Tapos 3 sa 4 na yon, napunta pa kay Oheb. Alam mo, medyo maswerte nga sila kasi hindi namatay si Sabero dun sa naging skirmish na yon. Kasi kung nangyari yon, ayun, no, tinan mo. Walang I love you. Walang I love you. I love you. Wala pa. Focus lang ang TLPH. Pre, alam mo, eto na, matindi na to ha. Ano Kasi yung matindi? papunta na tayo sa mid part. 15 seconds para sa unang Lord ng laban. At si Daddy JP, pre, matapang na ha. Wala nga siyang paki. O, sinasalo lang niya, oh. Sinasalo lang niya yung mga binibira ni Sans. Kasi alam niyang kaya niya ma-out-sustain. And as long as ma-zone out niya yung members ng Onyx ID, nagawa na kagad niya yung kanyang trabaho. And nakikita nga natin na even if hindi tumatama yung mga AOG ni JP, Aha. yung the fact lang na bumababa siya sa mga clashes, kinukuha niya ang attention ng Onyx ID, may opening tuloy si Sanford gumawa ng final slash. Yun nga ang mahirap doon. Hindi rin nila makontain din kasi itong si Sanford. And parang magsasayang ka rin lang ng oras kapag yan yung binisita mo at binurst mo. No? Mas marami ka pang kailangan bigyang pansin dito like si Sanji or si Oheb. Pero malayang Lord ang nakuha nila. Oh, Kiboy, nanlilikod. Pero sino yung kanyang kukunin dahil si Oheb nakapag-Zaman Force na. Nahanap din nila kung saan nagtatago si Kiboy. Nakapagsipa doon kay Carl TC pero dinala lamang doon kay Sanji. Kaya naman makaka-pick up ng kill si Sanji. Okay, ganun lang guys. Ganun lang. Tama yan. Team Liquid Philippines. Onyx ID. Kumakapit lamang. 3 ang natira sa kanila. Traction pulse, nagamit din. Yung final slash mula kay Sanford. Asar lang. Actually, binantayan lang niya kung may mga susugod ba dito sa TLPH. Lord ay nasa may bandang ibaba.
Nagre-ready na rin ang Onyx ID para dumipensa. Mababa pa naman ang death timer. So in-expect natin na makakadepensa pa sila sa pagsugod ng unang Lord ng laban na ito. Pero kasi 8.4k gold lead para sa TLPH. Sa Vero may Hunter Strike, tsaka na rin Sky Piercer. Pero wala pa namang stocks yan! Grabe ka na, 40! Apat ka agad ang nasungkit! Grabe naman talaga itong si Sanford ngayon. Kaya naman Lord Malaya makakapush doon sa bottom lane. Nakakuha sila ng inhibitor turret. Si Oheb nakapag-Zaman Force in. May mga Purify pa yan. Carl TZ sinusolo kill ngayon si Lutpi. Buti na lang may minions kaya nakatakas pa. Ang XP laner ng Onyx ID. Kyrie binababara na naman ng Metal Detector. At may clear out ng Onyx ID yung Lord. Kapalit ng isang inhibitor sa baba. Okay na yan, sabi ng CLPH. Okay, nabasag naman natin yung ibaba. 9.4k ang naging gold lead ng CLPH. Cartesi papasok na naman. Okay. One shadow, lapang yung Zaman Force. Tamang dash in and out lamang. Natutulong si Kyrie. Oy, ayun na! Kiboy na naman ang nasusungkit. Na-force out kagad yung flicker niya. Oo. Walang flickers ngayon ng Onyx ID. Pumasok na si Carl TZ. Mamili na lang kayo kung sinong pipitasin niya. Pero doon, ang napuruan ay si Sans. Ang hirap nito. Wala ring magawa si Sans sa nagiging takbo at tagpo ng laban na ito. Halos 10,000 na ang kalamangan. Ngayon si Cartesi going for a BOD or Blades of Despair. May mga macho course na nilalabas. Ayan na! Sanford na naman may pagsungkit. JP doon sa likod nakapag-AOG pero si Oheb nakapag-Zaman Force. Pwede na lang Endo ngayon. Pero gusto muna nilang pumitas. Kyrie na wala na ngayon. Nakapag-Wiki Shadow Kill coming in from Carl TZ as they try to tower lock. Pero na-clear out yung minions. Pero naman sa taas, pati sa baba. Pero kalbo na ang base ng Onyx ID. Okay, may kita natin yung disiplina na inilalapag dito ng CLPH. 11k gold lead, ladies and gentlemen, para sa Cavalry. At sabi nga nila, ay hinanap nila yung Stampede at ito na yung kanilang inilalatag. Kung titingnan natin si damage dealt rankings, nangunguna itong si Oheb with that Harriet at sinusundan ni Sabero. Pero halos lahat ng mga nandyan sa listahan na yan ay miyembro ng CLPH. Tingnan natin yung STC replay. Medyo napalalim lamang si JP pero akala kasi nila kaya na nilang tapusin. Magandang addition para kay Sabero na maklear ng maaga yung mga minions para nga hindi magtuloy-tuloy ang Cavalry. Oo. Walang ka-effort, walang ka-pawis-pawis mula sa Team Liquid Philippines. Ang kasalukuyan ng game number 1, almost every initiation na kanilang sinisimulan ay pabor na pabor sa kanila. Nakakita na tayo ng mga moments na kahit hindi nga tumatama yung AOG ni JP, basta ma-zone out niya yung backline, sapat na. Tapos ang initial or ang major crowd control talaga ng Team Liquid Philippines ngayon, yung mga final slash ni Sanford. Oo. Nakikita natin, ayaw nga lang niya ng isa eh. Parating 3-4 yung nasusungkit niya. Oo nga, yung pinakahuling finals last lang yung isa. Ayan na, naku, napakatapang na ni Sanji dito. Yung Daddy JP. Conceal gagamitin ni Kaboy, ha? Oh, pero naabangan ni Sanford. Feeding off the AOG pero makakatakas pa rin ng Onyx ID. Ngayon, nagamit na yung Zaman Force. Pumasok na nga si Carl TZ. Gagamitin niya ang Wiki Shadow Kill at tapit-bit si Kiboy na wala bigla sa mama sa kamay ni Oheb. Hindi pa nga tatapos dito si Sanford. Pinaapalayo ngayon ng Onyx habang Team Liquid Philippines may Lord kasama sa gitna. Okay, 4v5 pa magiging laban na pero may kasamang 6-man dito ang Team Liquid. Sanford! Sanford! Na naman ang dalawang kanilang nahuli. Kyrie soaking up the damage sa gitna. Naipit ang mega kill coming in from Sanji. Sa Vero Sans. Lutpi na lamang ang natitira. Pwede na mag-tower lock ang Team Liquid Philippines. Mabibigyan si Sanford pero walang pake ang Cavalry. They're going for the kill. They're going for game 1. Liquid Stampede ang inilatag ng CLPH para kunin ang game number 1. Pagdiriwang mula